Ang ikaapat na pagpapahayag. Muli ay narito ako upang ipagpatuloy ang aking pagpapahayag upang mabigyan ko ng kaliwanagan ang lahat mula sa mga karnero hanggang sa mga tagapangalaga ng mga tupang. Pero bago po ako magsisimula, ay nais ko po munang batiin ang lahat na magandang oras na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. Noong nakaraang ay nagtapos tayo sa sinasabi ng bawat isa na ako kay Pablo at ako'y kay Apolos. Kapag ganito ang kaugalian ng bawat Kristiyano, hindi malayo na ang bawat isa ay nababahagi nga. Pero kung iisipin natin, dapat hindi ganun kasi si Kristo ang dahilan kung bakit kayo naging Kristiyano at hindi naman ang mga tagapagturo ang magliligtas sa inyo. Bagamat ang bawat isang mangangaral ay nakakatulong upang baguhin ang isang tao na pumasok sa pagiging Kristiyano upang maitama ang maling mga ugali at maling aral. Kaya masasabi ko na nakakatulong ang bawat isang mangangaral kung maitutuwid naman nila ang bawat ugali ng bawat mananampalataya. Kaya kung ipagpapatuloy natin ang sinasabi ni Apostol Pablo, ay ganito ang malinaw na kanyang pahayag sa unang aklat pa rin ng mga taga-Korinto sa Kapitulo 3 sa talatang 5 hanggang 9. Ano nga si Apolos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisimpalataya kayo. Tama naman mga kapatid. Kung wala nga ang bawat mangangaral, ay papaano nga ba magsisampalataya ang bawat isa? Kaya masasabi natin na ang bawat mangangaral ay nakakatulong sa bawat isa upang ipangaral sa inyo ang kalooban ng Diyos at gawin ninyo ito na may pananalig at taos-pusong pagbabago. Ngayon, kung ang bawat mangangaral ay hindi niya kayo nabago at hindi rin kayo nagbago, ano nga ba ang silbi na kayo ay mga Kristiyano? Kung ang mga kasalanan na inalis ni Kristo ay nananatili pa rin sa inyong laman. Gayon, ang sinasabi ng mga kasulatan na ipinapangaral sa inyo ayon sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa Kapitulo 8 sa talatang 10 na kanyang sinasabi, kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Bagamat ang bawat isang Kristiyano ay naniniwala na sila nga ay kay Kristo, pero hindi alam ng maraming mga Kristiyano kung sino ba itong si Kristo. Kaya lumitaw ako at nagising sa aking mahimbing at pagkakatulog upang gisingin ko naman ang inyong diwa sa katotohanan. Dahil itong katotohanan ay siyang magpapalaya sa inyo upang mayroong patutunguhan ang inyong mga pinaghihirapan at mabuksan sa inyong kaisipan kung papaano ba ituwid ang daan ng pananampalataya sa pagkamit ng tunay na kaligtasan. Kaya ninanais ko na simulan ang aking pangangaral sa salitang Kristiyano. Ang kabayanan muli ang karugtong mga kapatid ko sa Panginoon. Hanggang sa muli, magandang tanghali sa inyo.